Alright, good morning Davao City, mga Davaoenyo, no? Ito yung update natin sa Davao City Samal Island Connector Bridge. So legit nga, no? Hindi pala legit yung sinabi ng komentor na hindi sila natutulog. Hindi natutulog din naman siguro kasi nga lang meron sistema, no? Meron pang night shift, pang day shift. So ito, no, napakaaga pero andyan na sila natatrabaho early as 6 AM. Tapos ano pa, holiday, di ba? So ibig sabihin pala kahit holiday, no, gumagawa sila kahit linggo, kahit Sabado. So natatrabaho sila sa 24/7. Kaya na pala, bilis, no. Kasi sabi ko nga no, na bakit kaya paano nangyaring ganyan sila kabilis kumilos magtrabaho kung ang kanya namang time frame ay or yung kanyang yung working date or yung kanyang target of completion ay 2030. So sobrang tagal pa noon, no? That's almost 4 years from now, no? So June, May, no? Sobrang tagal pa ng 4 years para sa ganyang kabilis magtrabaho. Kita niyo sila, oh, sipag, so nakakatuwa. So ibig sabihin sana lesson learned sana to kay Bongbong Marcos. Gamitin sana itong example. Ibig sabihin parang magiging benchmark niya sana ang style ni Digong na imbes na pera, i-loan, project loan na lang, no? Parang ganun. Tulay. So, ang bilis. At saka sa China dapat hindi sa mga kontraktor dito sa Pilipinas yung mga kickboxer. Ang hilig mag-kickback ng mga kontraktor sa Pilipinas, mga kurakot, mga sa pera, no? Mga sakim. Mga makang pera, no? Walang mga sugapa. Walang kabusugan, mga mayayaman naman na sana. Pero syempre, sabi nga ni Diskaya, mapag-usapan na natin to, hindi naman talaga nila intention na mandugas sa Pilipino. Hindi naman nila intention talaga na tubong lugaw. Kaso nga lang, iniipit sila ng mga kongresista. Parang ganun, no? So kailangan nila magpagtulungan daw ganun or else hindi sila bibigyan ng project. So syempre, kahit pa anong sabihin nila daw, pa rin talaga sila kasugapa. Kasi kung talagang meron silang dignidad at magandang moral, hindi nila tatanggapin yun. Di baling doon sila doon sila makakuha ng mga proyekto sa mga private mga projects, di ba? Hindi sa government. So, ibig sabihin, taga-mukha rin silang pera kasi pumayag sila, no? Kumbaga parang parang nakipagkunayban sila sa mga kuratot ng mga politicians. So it takes two to tango. Hindi pwedeng politician lang may kasalanan. Anyway, so balik tayo dito sa tulay. Yun nga, bali ito yung project loan. So nakakatuwa, no? Ginawa na Tadigong na hindi to basa-basa makurakot ng susunod na administration. Kasi pirmado na patas na to. Meron ng loan agreement. Okay, so yan po yung yung ramp or yung greenway dito sa may portion sa Davao City. Ikot na natin doon sa kabila, ha. So ito yung landing area ng tulay. Diyan na area. Lanang Beach Club. So ito naman yung sa may Pearl Farm. Diyan yung sakayan ng mga guest nila papuntang Pearl Farm. Diyan din sumasakay papuntang Discovery Samal noon. Hindi ko alam ngayon kung dyan pa rin ba. Baka dati temporary lang yun. Tagal pa na yung nagpunta dyan, mga 2023 yata. 2023, mga ganyan, 2024. So hindi yan tulay, ha. Ayan na lang, ha. Greenway lang. Daanan ng greenway. So confirm talaga, no. So ibig sabihin, balikan natin yung topic natin tungkol sa target of completion na 2030. So palaki ng palaki, pakapal ng pakapal yung chance na fake news lang talaga yon. Kasi nga contradiction sa very contradict siya sa nakikita natin dito na progress at galaw pagkilos ng ating mga kontraktor. So next year daw, 2028, sabi niya, Edwin Hubahib, kaya John D. Esteban. So hindi daw totoo yun na ma-extend ito 2030 dahil nga sa merong sapat na pondo na siyang, bakit pangako? Kasi di pa pangako, napapako yan, eh. So bakit pinapangako yung term na ginagamit ni Governor Hubahib ng deep. So dito tayo sa portion ng Samal Island naman. Ilang area. So ito yung Davao City pa to dito, ha. So yung sa kabila naman, yan, Samal, di ba putol na yung diyan, yung greenway.
Kasi meron sila sariling crane doon sa kabila. Greenway. So dyan dadaan yung mga barko sa ngayon. Mga bangka. Ito yung poste. Laki niyan. Anong pangalan ba sa tulay na to? Cantilever or ano? Hindi siya na cantilever, no? Ano ba tawag dyan? Mamaya pag-usapan natin yan kung anong klaseng tulay ko dito. Sa design naman, kita nyo naman sa mga iba kong mga video, no? Comment ko na yung ano, please ko na ilagay ko na yung link ng mga nagdaang video na ginagawa ko dito na showing ang design ng tulay. So syempre world class yan, gawang China yan. Tsaka alam niyo naman sa Tata Digong, hindi yan sila nagsisettle for less. Yung mga Duterte as a whole, lahat ng pa-Duterte talaga, hindi yan sila basta, hindi sila typical ng mga trapo na basta kay meron, ang mahalaga meron, yun na, pagkasahan na. Hindi sila ganyan. So talagang pag gumagawa man sila ng proyekto, kung gagastos na rin naman sila, doon na talaga sa pinaka-durable, di kalidad, ganyan. So world class talaga ito malamang. Basta gawan Duterte, world class yan. Hindi kaya yun sa kubitan ni Pinoy dati, no? Sa kanyang mga proyekto na ano yun? PPP, Public Partnership, Public-Private Partnership, kayo ang boss ng project. Yan ang ano ha, Paradise Island. I mean Paradise Beach Resort. Wala yung ano, yung ganap dito, so confirmed, no? Confirmado nga talaga, hindi sila day off or wala silang ano. Kung may day off man, rotation, parang shopping mall ba, no? Lagi silang open. Parang 7-Eleven, parang convenience store. Lagi silang bukas, lagi silang nagtatrabaho. Meron silang sistema sinusunod na hindi sabay-sabay mag-day off, hindi sabay-sabay kumain, hindi sabay-sabay mag-lunch, dinner, or breakfast, ganyan. So talagang meron silang sinasunod na time frame. Asap talaga ang China. Ganyan dapat, no? Mabilisan para makasave ng oras kasi time is gold nga, di ba? Ang pera pwede pang hanapin pero yung oras once na mawala yan, di mo na ibabalik yan. Yung pera pwede pa. Kaya time is gold ang China. Napagana na kailangan mantra na kailangan attitude towards progress talaga. Magaling silang gumawa ng proyekto, magaling silang magplano, at magaling silang magkontrata, di ba? Ingat ha mga bossing ha. Hindi pwedeng merong hindi magandang mangyari sa inyo at temporary restoring order kasi investigation. So mapupornada yung natin tulay. Madidili ng ilang linggo at buwan. Bawal yun. Kaya ingat ha. Okay na, no? We're done. So marami tigil sa panonood. Yun lang ang ihatid kasi yung balita o hindi naman talaga balita, update lang gamit ang aking camera. Binidyohan. Zoom in, zoom out. Meron tayong na-share sa inyo dito early in the morning. So good news pa rin yan. So thank you. See you sa susunod na mga pwede i-update na mga vlog. May mga i-update ng mga development pala, mga projects si Tata Digong lalo na. Wala namang project kasi sa DBM. Wala sila ibang inatupag na trabaho kundi ipitin ang mga Duterte para secured yung win nila next 2020 election. So walang kalaban, walang Duterte na tatakbo. Lahat talaga ikukulong nila. Bato, yan, Bongo, Robin Padilla, Marcolita. Kasi yan pwedeng maging flag barrier kasi yan ang brand barrier bearer flag bearer ng mga Duterte or DDS. Kaya papakulong nila yan. Kaya wala silang project na nagawa, puro kulimbat lang.